Welcome back mga idol! Sino nga ba ang mga halimaw na imports na yayanig sa darating na PBA Governors Cup? Dahil may mahigpit na 6'6" height limit, asahan ng mas mabilis, mas barubalan, at mas umaapoy na bakbakan sa court. Mula sa mga lehitimong ex-NBA players, mga scorers sa G-League, hanggang sa mga paborito nating balik PBA, siguradong walang pabebe sa darating na 2026 PBA Governors Cup. Dahil dyan, hihimayin natin ang top 10 pinakamalakas at mapanganib na imports na dapat ninyong abangan. Panoorin hanggang dulo dahil ang number 1 may gustong patunayan. Magsimula tayo sa ating top 10, ang bagong reinforcement ng Terra Firma Jeep na si Justin Strings. Ang lodi nating ito ay isang versatile forward na galing sa matitinding liga sa Europe at South America. Kayang-kaya niyang sumalaksak sa loob at may bit-bit ding swabing tira sa labas, kaya hindi siya pwedeng iwanan na lang basta-basta ng mga local defenders natin. Malaking dagdag si Strings para sa Terra Firma dahil saktong-sakto ang takbo niya sa mabilis na transition play ng Terra Firma. Dahil medyo kapos sa matatangkad ang koponan, siya ang aasahang roronda sa ilalim para sa rebounds at magsisilbing rim protector. Kung magkakapaan agad sila ng mga local sa court, baka magulat na lang kayo na nasa playoffs na ang Terra Firma. Dumako naman tayo sa top 9, ang bagong pambato ng Magnolia Hotshots na si KJ Buffen. Direkta itong galing sa NCAA Division I sa Amerika kung saan kilala siya sa pagiging palaban at hindi inuubusan ng enerhiya sa bawat minuto. Lehitimong two-way player ito na hindi mo pwedeng biruin sa opensa at lalong sumasakit ang ulo ng kalaban kapag siya na ang dumepensa. Swak na swak si Buffen sa sikat na pader-depensa na sistema ni Coach Chito Victolero sa Magnolia dahil mahilig ito sa pisikalang laro. Alam naman natin na ang Hotshots ay palaging pumipili ng mga imports na hindi takot makipagbalagbagan sa ilalim at yan ang eksaktong gagawin niya. Asahan na siya ang magiging bantay sa shaded lane na magpapaiyak sa mga katunggaling koponan ngayong torneo. Nasa top 8 naman ang itinuturing na wild card o ang misteryong import ng torneo. Si William Douglas na nagbabalik na guest team ng Macau Black Knights. Isang lehitimong explosive scorer ito na kilalang gumagawa ng sarili niyang tira kapag naiipit ang opensa sa mga international leagues. Dahil bago ang koponan nila, blanco pa ang mga PBA teams kung paano siya epektibong rorondahan at babantayan. Ang bagsik ni Douglas ang magiging pangunahing banta ng Macau Black Knights laban sa mga veteranong koponan ng PBA. Ang kanyang bilis at pamatay na perimeter shooting ay siguradong magiging malaking sakit sa ulo sa mga court natin. Huwag kayong kukurap kung sa mga unang laro pa lang ay magpasabog na ito ng naglalakihang puntos na ikagugulat ng marami. Pasok sa ating top 7 ang lehitimong ex-NBA at G-League sniper na si BJ Johnson para sa Phoenix Fuel Masters. Naglaro ito dati para sa Orlando Magic at Sacramento Kings, kaya naman pagdating sa kalidad at talino sa laro, walang kailangang pagdudahan. Isang purong scorer na may pamatay na saksak at napakatatag na shooting sa tres ang daladala niya rito sa Pilipinas. Para sa isang batang koponan tulad ng Phoenix, si Johnson ang magsisilbing kuya at main option kapag nagkakagulo ang opensa. May kakayahan siyang uminit anumang oras at bumuhat ng laro kapag nabablanko ang mga local teammates niya. Kung magiging consistent lang ang gabi-gabing laro niya, kayang-kaya niyang ibalik ang Phoenix sa listahan ng mga top contenders. Sa ating top 6 kung saan nagbabalik ang pamilyar na mukha na si Daquan Jones ng NLEX Road Warriors. Kilalang kilala ng mga fans si Jones dahil sa kanyang pambihirang talbog, matitinding dunks at walang takot na pag-atake sa rim. Malaking bentahe na naglaro na siya sa PBA bago ito dahil alam na niya ang klase ng tawagan ng mga referee at ang laro sa Pinas. Sa ilalim ng pamamahala ng NLEX, si Jones ang magiging pangunahing weapon ng Road Warriors sa kanilang mabilis na pagtakbo. Ang kanyang laro ay magbibigay ng malaking espasyo para sa kanilang mga local shooters dahil siguradong hihila siya ng dobleng depensa sa loob. Subok na si Jones sa mga dikitang laro kaya naman panatag ang loob ng NLEX sa kanilang pambato. Pasok sa ating top 5 ang isa pang paboritong nagbabalik bansa, si Jordan Varnado ng Meralco Bolts. Matatandaan na nagpakita na ng gilas si Varnado kasama ang Meralco sa nakaraang BCL Asia kung saan pinatunayan niya ang kanyang bagsik sa mga bigatin sa Asia. Isa siyang versatile forward na may swabing shooting at kayang pumoste kung kinakailangan ng koponan.
Matapos makuha ang kanilang kauna-unahang makasaysayang kampyonato kamakailan, gutom ang Meralco na masundan pa ito at si Varnado ang perpektong piyesa para roon. Bagay na bagay ang kanyang laro sa seryoso at disiplinadong sistema ng Bolts dahil hindi siya madamot sa bola at masipag din dumepensa. Isa siya sa mga may pinakamalaking tsansa na maging kandidato para sa Best Import Award ngayong season. Nasa top 4 naman ang itinuturing na isa sa pinakamalaking banta ngayong season, si Kentrell Barkley ng Blackwater Bossing. Dumarating si Barkley sa PBA na may bitbit na dambuhalang reputasyon mula sa Indonesia ABL, kung saan tinanghal siya bilang MVP. Nag-average lang naman siya roon ng halimaw na 24.2 points, 14.4 rebounds at 4.6 assists sa kanyang nagdaang season. Ang ganitong klase ng numero ay patunay na si Barkley ay isang all-around machine na kayang magdomina mula scoring hanggang rebounding. Siya ang magiging sagot ng Blackwater upang tuluyan ng makasabay sa mga higante ng liga at burahin ang imahe ng kanilang koponan bilang dehadong team. Kapag nakuha ni Barkley ang kanyang ritmo, mahihirapan ang kahit sinong local defender na pigilan ang kanyang puwersa sa loob. Sa ating top 3 ang subok na sa gera at walang kapagurang rebounding machine na si Aaron Fuller ng Rain or Shine. Kilala si Fuller bilang isa sa pinakamatatag at pinakamasipag na post player sa kasaysayan ng mga PBA imports dahil sa kanyang never say die na ugali sa ilalim ng ring. Hindi siya ang pinaka-flamboyant o madaldal na import, ngunit ang kanyang trabaho sa rebounds at second chance points ay walang katulad. Ang Rain or Shine ay kilala ngayon bilang isang napakabilis at batang koponan, at ang presensya ni Fuller ang magsisilbing angkla o matatag na kuya sa ilalim. Siya ang magbibigay ng physicality na kailangan ng Elasto Painters para maprotektahan ang shaded lane laban sa ibang naglalakihang imports. Asahan na ang double-double average gabi-gabi ay parang sisiw lang para sa isang tulad ni Fuller. Pasok sa ating top 2 ang itinuturing na pinakamalaking blockbuster transfer ngayong offseason, si George King na nasa San Miguel Beermen. Matapos niyang bumuhat at magpakita ng matinding scoring sa Blackwater noon, nakuha siya ng powerhouse team ng SMB. Si King ay isang elite wing scorer na may malupit na shooting mula sa labas at kayang-kayang sumalaksak gamit ang kanyang matipunong katawan. Isipin ninyo na lang, isang George King na pinaliligiran ni Junmar Fajardo, CJ Perez at Marcio Lassiter. Isang nakakatakot na kombinasyon nito dahil hindi mo pwedeng i-double team si King nang hindi naiiwang bakante ang mga pamatay na locals ng San Miguel. Ito na marahil ang pinakamalakas na tsansa ni King na makasungkit ng kanyang kauna-unahang PBA championship ring sa karera niya. At syempre, walang iba sa ating top 1 kundi ang itinuturing na GOAT ng modernong PBA imports, si Justin Brownlee ng Barangay Ginebra. May 7 kampyonato na sa kanyang bulsa at sariwa pa sa kanyang tagumpay sa nakaraang Commissioner's Cup. Nagbabalik si Noipi para sa kanyang paboritong torneo. Kabisado ni Brownlee ang bawat sulok ng PBA court, ang sistema ni Coach Tim Cone at ang puso ng milyon-milyong NSD fans na sumisigaw sa arena. Kahit may mga mas batang imports na galing NBA, si Brownlee pa rin ang gintong pamantayan pagdating sa clutch situations at liderato sa loob ng court. May kakayahan siyang mag-adjust ng laro. Pwedeng maging facilitator, pwedeng maging scorer, at pwedeng maging defensive stopper depende sa kailangan ng Ginebra. Hanggat naglalaro si Justin Brownlee sa Governor's Cup, ang Barangay Ginebra ang mananatiling koponan na kailangang talunin ng lahat. At ayan ang ating top 10 halimaw na imports para sa darating na 2026 PBA Governor's Cup. Kitang-kita naman natin na napakatindi ng kalidad ng mga reinforcements ngayon. Kaya siguradong walang itatapon na laro mula sa pagbubukas nito sa July 10. Ang halo ng mga bagong dugo at mga veterano ang magbibigay ng kakaibang pampalasa sa ika-50 season ng ating pambansang liga. Kayo mga katropa, sang-ayon ba kayo sa ating ranking? O tingin ninyo sino ang pinakamalakas na imports ngayon? At sino sa tingin ninyo ang mag-uuwi ng Best Import Award? I-comment ang inyong mga sagot at opinyon sa ibaba. At huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at magkita-kita tayo sa susunod nating PBA Basketball Update. Peace out mga idol!